thank you, God. I wanna thank you, Lord. Mundo, kundi yung ang tiwala mo'y nasa Diyos. Lagi kang may pag-asa. Lagi kang hindi nawawala ng malalapitan sapagkat ang pag-asa mo'y ang Panginoon. Kahit na ikaw ay mahirap lang, maganda yung mabuhay na may pag-asa at ang tunay na pag-asa ay nasa salita ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat hindi liko ang Diyos para kalimutan yung ating ginagawa. Kaya kahit kaaway natin ang ating inibig, may ganti sa Diyos yun eh. Kaya huwag kayong manghihinayang gumawa ng mabuti. Kahit na yung ginawa niyong mabuti, hindi na-appreciate, hindi kinilala nung ginawan mong mabuti. Hindi siya tumanaw sa iyo ng utang na loob. Huwag kayong malulungkot kasi pag hindi nila ginantihan ng kabutihan, ang Diyos ang gaganti sa atin ng mas maraming ganti. Pakinggan nyo sa 6:7 ng Efeso. Maglingkod na may mabuting kalooban, nagaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang napag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Ayon, mapapag-alaman ng wika na alinmang mabuting bagay na gawin ng bawat isa. Ano man yung ginawa nating mabuti, gayon din ang muling tatanggapin natin sa Panginoon. Merong bayad yan sa Diyos, kapatid. Huwag kayong magsasawang gumawa ng kabutihan. May bayad ang Diyos dyan sa bawat gawang mabuti. Kaya nga laging sinasabi ni kapatid na Daniel, ang paggawa ng mabuti hindi magbubunga ng masama. Bakit? Lahat ng gagawin nating mabuti, babayaran sa atin ng Diyos. Pakinggan nyo sa isang talata ng awit, ganito ang ating mababasa sa 62:12. Sa iyo naman, O Panginoon, ukol ang kagandahang loob, sapagkat ikaw ay nagbabayad sa bawat tao ayon sa kaniyang gawa. Tandaan nyo, ang ating panuntunan sa buhay, ang ating pag-asa palagi ang Diyos. Ang Diyos ang may sabi hindi kita pababayaan. Ang Diyos ang may sabi, hindi kita papagkukulangin. Siya rin ang may sabi, babayaran niya. Lahat ng ginagawa nating mabuti, kung lahat ng ginagawa nating mabuti, babayaran ng Diyos. Doon sa trabaho mo minsan meron kang nagtatrabaho ka, nag-o-overtime ka para bayaran ka ng manager Bayaran ka ng may-ari. Nagtatrabaho ka, overtime pa Minsan